Mga pasaway, wag tutularan, okay? Good day and welcome to Donmar TV News Channel. Mga nagbabagang balita sa buwan ng Hulyo. Itong mga, tingnan nyo, ha? Bukas, ito yung kanilang programa. Ayan. Okay lang sige, mag-rally kayo kahit pinagbawalan na kayong kukulit na mga, mga ulo ninyo, titigas ng ulo ninyo. Sige lang, mag-rally kayo. Pero masyado lang ako nababastusan dito sa Tinig ng Bayan. Na online concert. Una to si Angel Locsin nangunguna Anong gagawin ni Angel Locsin? Magsusumba ba siya dan? Anong online concert na nandiyan si Angel Locsin? Kakanta siya? Anong gagawin niya diyan? Magsusumba-sumba? Catherine B, salamat sa $20. Sa mga troll dito, FY, hindi po nangingisi banat by. We do it on our own to help others. Oo, we are legit people who want to change. Oo nga. Sinong tumapat? Si banat. Kinakalaban lahat. Kapag mali ang bunga ng puno mula sa ugat. Banat. Kick na natin tong hinayupak na ito. No one is above the law. No one is above the law. May pautot pa silang, ang corny niya ni So nagkaisa. So nagkaisa, ang baduy. Sorry nababaduyan ako, ang baduy-baduy ninyo. So nagkaisa, ano yun, baduy. Sino naman to si Ebe Dancel, ha? O Maha Salvador, ano naman gagawin mo dyan? Magpasayaw-sayaw ka dyan, ha? Martin and Robin Nivera, Noel Cabangon, hala, Odette, nako, Jim, si Jim Paredes? Ano na ba yan? Buhay na pala yan uli, si Jim Paredes? Ano na, malaki na ba uli yan? Yung Jim Paredes na yan? Si Buboy Garbila. Celeste Legaspi, ito sa atin. Kita na nga may SONA, ulat ng Pangulo sa ating bansa, sasabayan nyo napakabastos ninyo. Tandaan nyo yung mga pangalan na ito ha, Celeste Legaspi, Mitch Valdez, Between Escalante, ang Between walang ningning. Bayang Barrios at ang Naligayan. Ano to? Bayarang Barrios at ang Naligayan ba yan? Ay, bagot. Agot Isidro, anak ng weteng, Magigis, baka may ano pa yan. Hangover yan. Iza Calzado. Ay, nako naman. Iza. Ay, nako. Mylene Dizon. Jody Santa Maria. Enchong D. Ano na naman yan? Ano na naman yan, Enchong D? Sus! Magbablog-vlog ka na naman ng kabarbihan dyan. The League of Actor. Nako. The Company. Bullet Do. Sino ba ito mga ito? Mga gustong sumikat? Jonay da. Ay, mga wala na talaga tong karir. Gusto lang Moonstar 88. True Faith pa ito. Walang kwentang banda ito. Lalo na yung kanilang singer dyan na walang kakwenta-kwenta. Puro na lang fake news pinapakalat sa Twitter. Minsan tanggap-tanggap na medyo napagdaanan na kayo ng panahon, ha? Bayhana. Sino naman yan? Gusto rin maging makilala kaya sumali sa concert. Sino to? Tomo Kayabyab. Ay, nako. Kian Cipriano. Ay, nako. Kian namang gulo dyan. Sa kapae. Arman Ferrer. Jesuit Music Ministry Peta. Frankie Pangilinan? Ano suot ka dyan? Baka naman shorts na naman yan, ha? Ito ho ang mga matatawag kong, ang opinion ko lang naman, ha? Sa opinion ko lang naman, bastos. Bakit to bastos? Kita ng may SONA sa 3 to 6 p.m. Ang SONA alas 4. Tingnan mo nga naman ang kabastusan nito mga to. Ganito mo makikita na ang mga Pilipino ay bastos talaga. Bakit? Alam mo, kahit against ka sa Pangulo, okay, hindi mo gusto, kaya nga dito mo malalaman Dito mo malalaman na may may problema mga Pilipino. Kung sinasabi nyo constructive criticism, bakit hindi man lang kayo makinig muna? Makinig muna kayo sa report ng Pangulo. Sana man lang sabihin nyo, nakinig kami, may mali. Mali sa tingin namin ito, mali ito. Hindi yung sasabayan nyo ng concert, kabastusan yun
Alam mo, Islia, napapangitan ako kasi sabi ko nga sige lang. Pag yan lang, sana naman hindi pag yan, katok nga daw tayo, katok. Knock on wood, may ba ganun ba? Knock on wood. Kahit katokin mo yan lahat ng wood dyan, hindi talaga man nangyayari. Pero sabihin na natin, si Leni Robredo, naging Pangulo. Kunwari lang sana naman hindi at talagang hindi. Kung sakali lang maging Pangulo yan, isipin mo, lahat ng mga against sa kanya, ganyan din ang gagawin. Bastusan na lang talaga tayo. Kung sino maupo, basta kalaban, bastusin natin. Ang pangit to, di ba? Kung ganyang klaseng attitude ang kababayan natin. Konting respeto naman, kayong mga artista kayo, kayong mga singer kayo, gusto nyo ginagalang kayo pero kayo bastos? Bastos ang tawag dyan. Yun lang ang talagang masasabi ko dyan. Bastos yan. Kabastusan. So, nasasabayan ninyo ng concert? Kahit ba sabihin nyo online yan? Dapat makita at mapanood ng taong bayan. Sa online na nga lang nila mapapanood ng Pangulo, babastusin nyo pa? Constructive criticism ang ginagawa ninyo? Sabihin nyo, mahal nyo bayan nyo, yung mismong Pangulo binabastos nyo. I'm not saying na umapprove kayo Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kung gusto niyo mag-disapprove sa presidente, do it. Pero at least listen kung ano yung sasabihin niya. Kung meron bang sense inyo, hindi. Kung talagang open kayo, kung talagang bukas kayo sa pangyayari na ito, di saan naman lang pinakinggan ninyo o pakinggan ng taong bayan report. Tapos saka sabihin nyo, mali ho yung sinabi ni presidente. Ganun. Eto, kabastusan to Diba kahit nga, diba magulang mo, against ka sa magulang mo, makinig ka man lang. Kung hindi mo siya sundin sa kanyang payo, sabi niya, diba, kunwari, payo ng magulang mo, anak, maging abogado ka, doktor pa, para yumaman ka, maging milyonaryo ka, at alagaan mo kami. Diba, ganyan ang mga magulang, nag-anak sila para alagaan sila, nag-anak sila para sagutin ang kanilang pangangailangan in the future. So sabi nila, anak, mag-nurse ka para ibang bansa ka, yumaman ka, mag-doktor ka para mas marami kang pera. Di ba ganyan ang mga magulang? Syempre ikaw, iba yung puso mo Iba yung gusto mo mangyari, gusto mo masikero kunwari halimbawa ako. Sige, habang nangangaral ba yung magulang mo, sasabayan mo ng kanta, alam ko na, ganun kasarap ng tatay mo. Sinampal ka nun siguro. Dahil kabastusan yun. Pwede namang makinig ka, tas mag-disagree ka. Tay, matanda na po ako. Alam ko na po ang sa tingin ko para sa akin. Pasensya ka na. Ito ang sa tingin kong tama. Pero yung habang nagsasalita tatay mo, sinasabihan ka, ganito dapat ang gawin mo. Sinasabihan ka, ganito dapat ang gawin mo, anak. Bigla kang magsasayaw dyan. Hindi, dancer ako. Idol ko si DJ Lunyo. Binibining marikit. Gaganong-ganong ka. Hindi, dancer ako o singer ako. Tapos kakanta-kanta ka dyan na, bawal lumabas. Habang nagsasalta tatay mo, kabastusan ang tawag doon. Kaya masasabi kong kabastusan tong ginagawa ng mga artista na ito. Diba? Ngayon, kung gusto ninyong ganito ang may bigay nyo sa taong bayan ay maging bastos tayong lahat, sige lang, subukan nyo lang mapaupo yung presidente nyo magbabuto. Ganun ba gusto ninyo? Pag upo ng kung sino man yung maupo ninyong presidente, kung sakali lang makaupo yung presidente ninyo, babastusin namin araw-araw. Pag nagsasalita yan, ganun din kami. Pag nagsasalita yan sa telebisyon, babasagin namin TV, gano'n. Ang bastos Even if they do online concert, who's going to watch them? Yes, I believe you, Miss Sheila Lucero. Pero ang point ko talaga, medyo kabastusan talaga yung ganyan. At saka yung pinapakita nilang attitude sa taong bayan. Yung mga tao tuloy, kasi ibang bagay ito Yung SONA, iba ito Para sa taong bayan ito. Nagre-report ang isang pangulo na ginagalang ng taong bayan Ginagalang 80% mahigit ang kanyang ratings.
gustong marinig ng taong bayang report na ginawa niya itong nakaraang taon na ito. Yan ang SONA eh. I-report mo yung ginawa mo itong nakaraang taon. Yan ang ibig sabihin ng SONA. Gusto ngayong marinig ng taong bayan yan. Tapos may mga artista. Artista supposedly. Dati, iwan ko bang ang mga artista kagalang-galang. Ngayon nakakabastos na itong mga artista na ito. Parang walang mga pinag-aralan. Ang tawag mo dyan, basagulero eh. Mga walang pinag-aralan. Bakit wala si Vice Ganda? Sabi ng iba. May sarili na siyang network. Oo nga no, Sir Rudy, wala yung mga taga-Japan. Parang busy sila. Na-miss ko pa naman ng Japan. Alam nyo, nanood ako. Grabe ha. Nanood ako. May isang Amerikano siya na mukha siyang Pilipino. Pero English speaking siya. Pero nakatira na siya sa Japan. Tapos ang kanyang vlog yung nire-report niya pagbukas ng Disneyland. Uli, nagbukas na yung Disneyland uli sa Disneyland nga ba yun? Oo, tama. Sa Japan. Tapos ano daw ang itsura ng Tokyo after the lockdown nung nag-open na. So, ang ganda-ganda. Sabi ko nga, namimiss ko na itong Japan na ito. Sana, ngayon daw mainit daw doon. Kailan kaya ulit tayo makakabalik dyan? Nagbago na talaga ang mundo ngayon, ano? Maskinats video. Nanay Yolanda of Las Vegas, Nevada. Manahi? Bakit manahi? Maskinats video. Nanay Yolanda of Las Vegas, Nevada. Hello, galing niyo po manahi. Bakit manahi? Na-miss ko na talaga yung Japan. Sorry, nakwento ko lang. Bakit ba? Ayun na nga. So, ayun na ang ating ngayon. Pero hindi tayo syempre magtatapos muna. Meron pa tayo. Wait lang. Ito pa. Ito. Alam nyo, syempre sabi suggestion po ito ni Sir Rudy Bunaga ng Tangsaga San Francisco. Sabi niya, Banat, baka pwedeng meron kang, kasing marami kang nanunood na taga-ibang bansa, marami kang napapanood na baka pwedeng laging merong health tips. Sabi ko, maganda yan, sige. Naisip-isip, pwede naman, bawat araw. So ito ngayon, ang health tips natin, dito tayo ngayon, okay? Siyempre, hindi pwedeng mawala yung aking napakagandang picture na health tips. Ay! Ayan, okay? Health tayo. Ito naman ngayon, ang purpose-driven diet. Diba kahapon, pinag-usapan natin na napakahalaga kung ikaw ay magiging plant-based diet. Anong pa mang gagawin mong diet na para gusto mo maging healthy? Dapat purpose-driven ka. Anong ibig sabihin nun? Diba? Sinabi natin kahapon na dapat meron kang malalim na dahilan kung bakit mo gustong maging healthy. Hindi lang gusto mong pumayat. Ngunit pwede mo maging motibasyon. Gusto mo yung iyong anak tumanda at makita siyang tumanda at magabayan. O baka naman gusto mo na hindi maghirap bago ka matigok. Ganun ba? Kasi diba sabi nga nila lahat naman daw tayo mamamatay. Pero ang laging tanong dyan, paano ka mamamatay? Naghihirap ka ba? Wala ka ng paa dahil na diabetes ka, dahil sa hindi na gumaling mga sugat-sugat mo. Yung dahilan, alam mo, marami ako kakilala talaga na ngayon, yung iba kong kaklase pa nga na ang tataba na, ganyan-ganyan. Hindi ako nang lalait, okay, ng matataba. Kaya lang ang fats po ay sign niya na you are unhealthy. Okay, ulitin po natin. Ibig sabihin niyan, medyo may problema sa katawan mo. Maaring napadami ka ng asukal. Napakarami ka ng dessert. Okay? So, importanteng mapag-usapan natin ngayon, araw na ito, ay isang bagay. Okay? Kahapon, yung purpose-driven diet. Dapat alam mo ang dahilan mo. Bakit ka nagda-diet? Okay? Huwag nyo nang, lagi nyo nang pag-diet, lagi nyo binabanggit si Angel Locsin. Huwag gano'n. Naman,
Basta diet, Angel Locsin, kayo talaga. Ang masasabi natin pagdating sa pangalawang tip natin, okay? Ang tinatawag na garbage in, garbage out. Okay? Okay, sa salita namang scripture ay the abundance of the heart, the mouth speaks. Anong ibig ko sabihin? Anong prinsipyo ito? Okay? Ang prinsipyo nito ay ganito. Okay? Pag kayo gusto nyo maging healthy, manood kayo ng videos kung papaano maging healthy. Marami yan sa YouTube. Kasi kung ang panunuorin ninyo ay yung dessert, alam yan, sa Netflix, huwag kayo manunood niya. Street food, mga ganyan sa Netflix. Ipupusta ko sa inyo, kinabukasan hahanapin nyo yan. Anong ibig ko sabihin? Kaya nga sinasabi ko, di ba, yung scripture na the abundance of, ibig sabihin, kung ano yung laman ng puso mo, yun ang lalabas sa'yo, sa bibig mo. Okay? Kaya nga yung garbage in, kung ano yung pinasok mo naman, yun din ang lalabas sa'yo, garbage out. Ganon din no, pagdating sa healthy lifestyle. Kung ano yung ipapasok mo, ano yung panunuurin mo, kung ano yung lagi mong makikita, sigurado ko, yan din ang kakainin mo. So kung ng tungkol sa pagkain, aba sigurado ko kinabukasan hahanapin mo yung mga napanood mo. Kung hindi man kinabukasan, subconsciously pumasok na yan sa utak mo. Hahanapin mo yan. Kaya ako sa inyo, ang importante, di ba, kahapon pinag-usapan natin, una, itapon mo lahat ng pagkain mong hindi healthy sa bahay. Huwag mong paghinayangan yan. Manghinayang ka sa health mo. Yung pagkain, pwedeng mabawi yan. Yung health mo, hindi na pwedeng mabawi yan. So, pag kinain mo yung lason sa katawan mo, lason na yan. Okay? Ngayon naman, manood ho kayo lagi ng mga tips. Vegan tips, plant-based diet tips. Panoorin nyo yung mga documentary kung bakit masama yung karne. Marami ho niyan sa Netflix. Simulan nyo dun sa Fat, Sick, Almost Dead. Marami pang iba dyan. Rabchi, salamat sa $15. Pahabol Idol, Banabay, we love you from Windy City. God bless and stay safe. Salamat po. Araw-araw to si Sir Rabchi. Yayamanin to. Sinong rap? Ayan, hinahanap ko tuloy yung mga troll na sinasabi ninyo. Si Antonio Rafael. Sino yun? Hanap comment niya. Wala na akong kape. Ano ba yan? Kulang ang isang baso. Ganda-ganda nung kape ko. Japan, Starbucks. Binigay sa akin ng kaibigan natin yan. Ayun na nga. Kaaway. Sabi ni Jimmy Velches, please change the topic, banat baba ang YouTube viewers. Okay lamang po. Hindi naman po tayo, alam nyo, wala akong problema sa akin na medyo bumababa pagka healthy ang health ang pinag-uusapan. Marami ho talagang hindi interesado din dyan. Pero gayon pa man, lagi ho natin isisingit bago ho tayo magtapos. Patapos naman na po tayo. Yun lamang po ang aking another tip sa inyo po. Lagi ho natin kung ano yung ipapasok natin sa utak natin, kung ano yung makikita natin, kung ano yung panonoorin natin, yan o ang ating siguradong kakainin. Okay? So sa madaling salita, halimbawa, wag ko kayong pag kayo, Grab Food, Food Panda, o talagang tinitingnan nyo pa yung mga picture ng pagkain. Bulay-bulayan. Kunwari, namimiss ko na itong sinigang na baboy. Ang sarap nito. May kasamang patis na may sili na may kalamansi. Huwag mo nang tingnan ng tingnan. Huwag mo nang pagbulay-bulayan yan. Kasi yung nasa harap mo, sigurado ko in the future, kakainin mo yan pag nawalan ka na ng tawan mo na kumain ng tama. Kaya huwag mo nang pagbulay-bulayan. Kaya dapat ikaw, ang lagi mong tinitingnan, magre-research ka. Ano ba yung mga vegetable na masarap? Ano ba yung mga fruits na pwedeng yan ang lagi mong ilagay sa utak mo. Isaksak mo yan sa utak mo. Kunwari may nakita ka, may nabanggit sila. Okay daw yung quinoa. O research mo, ano ibig sabihin ng quinoa? Ano ba yung quinoa na yan? Ano yan? Ano ba benefits niyan? Benefits of quinoa. So,
i-feed mo yung sarili mo ng madaming patungkol sa health. Para ikaw, maging ano ka rin. Tapos meron pa nga bago ngayon eh. Sa Netflix yung nakalimutan ko na. Kakainis. Yung bagong mga si Arnold Schwarzenegger. Ano na rin siya, vegan na rin siya. Yung pinroduce na ata niya yun na documentary tungkol sa mga malalakas na tao, vegan na rin. Panood ka ng ganyan para makita mo, hindi ka malason sa isip ng mga ibang napapanood mo. Ay, naku, vegan yan. Manghihina ka dyan. Alam nyo ba ang mga winner ng yung mga Iron Man na ganyan? Ay, mga vegan ho yan. JJ Kojima, salamat sa pangkape mo, 1,220 yen. Ay, grabe. O, dami na nagpapaano. Nagising tuloy mga taga-Japan. Yamzi Miha. Yamski Miha. Oo, Banat Bay, pasyal ka dito sa Nagoya, Japan. Nakakasira ng ulo dyan. Arigatou gozaimasu. Kung dito lang yan, kahit BP yan, tanggal na yan. Panira sa gobyerno. Oo nga eh. Ang ganda ni ang ganda ng picture ni Miha. Pag nagpunta ako Nagoya ha, samahan nyo ako. Salamat sa 500 pesos. You are amazing. Ano ba yung banat ng troll? Asan ba yung troll? Alam ni Ibana yung channel mo. Salamat daw sa invite sa interview. Hindi naman. Ayun po, marami pong salamat. Yun lang po muna ngayon at hindi po tayo maghahaba ngayon kasi maaga ho bukas. Pasensya na. Ay, nako. Maghahanap pa ako ng barong dito. Ayun! Netflix, The Game Changer. Salamat ha. O, panoorin niyo The Game Changers. Ayan. Salamat, The Sokal House Hunter. The Game Changer, panalo yan. Sabi ko sa inyo. Inaawin nyo yung ano ha. O, sige, papasukin mo natin si Ibana bago tayo magpaalam. Pasok! Sumabot na. Paano ha? Patulong ako kay Ibana ha. Pa-message sa Instagram niya. Madam Ibana, iniimbitahan kayo ni Banat Bay sa interview. Pumayag ka naman. Joke lang. Salamat po. Thank you very much. Ulit tayo bukas. Salamat.